minsan pa kapatid, palakpakan natin ang Panginoong Yesus. Hallelujah! We exalt you, Jesus. We exalt you, Father God in heaven. We give you praise, Lord. Salamat muli, Panginoon. Salamat sa kabutihan. Salamat sa habag at grasya mo, Panginoon. Salamat po sa bagong taon na binigay mo sa amin. You are worthy to be praised, O God. Amen. Amen. Hallelujah. Magandang umaga po muli sa bawat isa. Purihin po ang ating Diyos. Amen. Salamat po. Musta na po ang bawat isa sa atin? Good morning po sa lahat. And once again, how's your New Year 2021? Kamusta po ba ang taon ng 2021 para sa iyo? Ngayon pa lang. Amen. Ano po bang masasabi natin? Is your New Year is a Happy New Year? Amen? Happy po ba ang New Year natin? Parang hindi lahat eh. Amen? Parang nandun pa rin yung pandemic eh. Diba? Alam niyo po, ngayong umaga, salamat muli sa salita ng Panginoon. Amen? Salamat po sapagkat kanina, pinuno ng Diyos ng tao ito. At salamat po kasi magandang layunin ng Diyos. Ngayong umaga, napakaganda ng layunin ni Lord. Amen? Sa umagang ito, sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya ko po tinanong yung kanina, kumusta po ang New Year natin? Is your New Year is a Happy New Year? Amen? Amen? Kasi po, yan po yung subject natin. About New Year. Amen? Sabi ko nga kanina, naalala ko, mostly, sa madalas na sharing ng mga kapasuran, madalas na naituturo, it's about tithes and offering. Lalo pag unang taon, madalas yon. Pero hindi po yun ang binigay ni Lord sa atin. Ito po yung message na binigay ni Lord sa atin. Kasi ito, New Year, taon-taon dumarating, bagong taon. Amen? Taon-taon yan, dumarating yan. So mahalaga, kaya pag nilay-nilay natin, napakahalaga nitong message si Lord na binigay sa atin. It's about New Year, kapatid. Amen. Of course, pagka New Year, sabi nga, ano ba nangyayari pag New Year? Noon pa man panahon, sabi, the greetings of the season. Amen. So, talagang nandoon yung greetings. Amen. Sa season na ito. Nandoon ang pagbati. Amen. Sino po ba mga ginreet ninyo nitong New Year natin? Gaano kalayo ang inabot ng greetings mo nitong New Year natin? Amen. Diba? Kasi iba na ngayon eh. Yung sabi dyan, countless greetings. Amen? Sino rito nakabilang kung ilan yung nag-greet niya? Taas ang kamay. Wala, di ba? Nakita nyo? Countless greetings. Amen? Dati, ang ginagamit, cards. Pag dumarating yan, buwan. Pag na-delay-delay ka, pag medyo nagka-problema, 2 buwan bago nakakarating yung cards na yan. Kaya maaga pala, nagpapadala na ng kasi noon, buwan ang pinakamababa para po mag-greet mo, lalo yung mga nasa ibang bansa. Amen. So ngayon, hanggang ngayon, every year nagbabago ang taon. Every year there is a new year. At talagang itong greetings sa season natin, sa New Year natin, countless greeting cards. Pero praise God, ngayon, iba na. Dati, nasisend itong mga cards ito through emails. Mails, talagang napakatagal niyan. Pero ngayon, nakita natin, nakakalungkot. Pero parang wala nang email box, di ba? Parang nasira na yung, wala nang ganun na halos wala na. Pero pa ba? May nagpapapadala pa ba ng sulat sa inyo? Hindi, yung mga greetings about New Year, di ba? Yung kamag-anak, wala na eh. Dati may mga custom, di ba? May yan, no? Naalala ko pa dati, kasi sila lola noon, sila sis Jocelyn, nagkaroon yan sila ng hanap buhay sa malakas ang kinikita nila dahil sa maghuhulog ng sulat, nagbebenta sila ng mga stamp. Pag walang stamp, hindi makakarating. Amen? Hindi makakarating yung sulat. Pero alalahanin niyo lagi, alam niyo ano pagkakaunawa niyo rin sa stamp? Ba mahalaga yung stamp? Kung saan ka pupunta, may stamp yun. Pag hindi na, minsan, di ba? Kasama doon, bibili ka ng page, bibili ka ng para maidikit yun, para makarating doon sa pupuntahan. Pero, be reminded, pag sinabing stamps, tayo may stamp din para makarating tayo sa dapat paroonan natin. Ano ba yung stamp natin? The Holy Spirit. Ang totoong mananampalataya, may stamp yan. Kaya makakarating ang mananampalatayang may stamp doon sa paroroonan niya. Amen? That is the Holy Spirit. Kaya hindi may kakaila. Alam ng Diyos kung sino ang papasok sa langit. Kaya pag totoong mananampalataya, may stamp yan. The Spirit of God is in us. Amen? At yun yung isa makita natin nagbibigay sa atin ng katagumpayan.
kasiguraduhan. Amen? Nakita natin, kaya wala sa galing, wala sa lakas, wala sa akin, wala sa kakayanan ko para makarating ako doon because of stamp. Amen? Kaya naalala ko lang, kanina po hindi ko na-share yan. Na-remind lang ako doon sa stamp. Para maintindihan natin, ma-remind tayo na we as a true believers of Jesus Christ, we have a stamp. May selyo. And we are sealed by the Holy Spirit. As a guarantee. Ayan. Para ma-receive mo, hindi ka lang makapasok makarating sa buhay mo yung hantong sa langit, but the guarantee to receive what God's promises. Kaya sino mang may stamp, tandaan natin mahalaga yun. Pagtuto ka man na ng palataya, the Spirit of God is in you as a seal para makarating ka sa paroroonan mo. At ma-receive mo dito pa lang sa lupa ang mga pangako ng Diyos. Garantiya siya. Amen? Katiyakan siya na you and I will be blessed by God. Palapakan natin si Lord sa bagay na yan, kapatid. Amen? So yan po, kapatid, every year, New Year, there is a greetings, countless greeting card. Pinapadala yan noon sa mail. Ngayon, ito, minutes lang. Messenger. Diba? Ano ba problema pag tumatagal sa messenger? Pag hindi nagre-reply. Tumatagal. Parang nakarating ka. Pero nakarating niya sigurado. Diba? Messenger, Facebook, ang bilis na ngayon. Pag talagang medyo sa amin pa sa Bisaya, nahidlaw ka. Alam niyo, nahidlaw? Na-miss mo talaga. Pwede mong i-video chat. Para makausap mo siya talaga. Amen? Amen? So, salamat sa Panginoon. Ngayon, ito na. Hindi na buwan, mabilis na lang ngayon. Pero makita natin, ito pa rin ang mangyayari pagdating sa greetings of the season, countless greetings pa rin. Amen? Well, hindi ko nabilang na. Sa dami, nakarating sa California, nakarating sa Oman, yun. Nakarating sa iba't ibang probinsya, yung mga ginreet natin. Kaya hindi ko na mabilang kung ilan yung nabati ko sa Happy New Year na ito. Diba? Lahat tayo, mostly, Happy New Year! So, ngayon, praise God, itong Messenger, Facebook, may padala na yung mga hindi na gumagawa, may padala na yan, iba-iba. Pero isa lang gumawa na pang-greetings, nakalagay na, Happy New Year 2021. Copy-paste na lang, cut-cut. Meron ka na. Ready to na ngayon, man. So, praise God kasi sa layo na nang nararating ng mga ginigreet natin, man. So, yan po ang pag sinasabi nating New Year, kapatid, subject natin yan at ito po ang nakikita natin sa season natin, sa New Year. There is a greetings and countless greetings ang nangyayari. Salutation and celebration. Amen? So, nagkakaroon ng salutation, nagkakaroon ng pagbati, pag-welcome, at the same time, yun. Hindi lang tayo sa pagbati, pag-welcome ng taon, kundi nagkakaroon ng, yung iba, hindi pa rin mapigilan, kahit bawal ang, may mga paputok pa rin nakalusot, Sino dito nakapagpaputok? Mamaya, malalaman natin yan kasi may aamuyin yung mga joke lang. Yeah. So, ito ginagawa natin. Greetings, welcoming, hello, and celebration also. Welcome the New Year. Amen? Diba? Sigurado. Sino rito nagsigaw? Welcome New Year! Ano ba yun? May talon-talon pa yun kasi baka sabi, nagtalunan sila Esra, yung mga bata doon sa amin Kasi may kasabihan niya pag tumalon Pero ako, proven sa akin yan, hindi totoo Sa dami ng, diba? So, salamat po muli sa Panginoon sa New Year. At ito'y makikita natin sa New Year. There is a greetings, yan, merong salutation, and celebration. Amen? Pag-welcome, pag-hello sa bagong taon. Amen? Talagang wini-welcome na maranggap yan. Kaya bumibili ng siyam na bilog na prutas. Yun. Sino ba maraming prutas ngayon sa inyo? Pupunta kami doon Ayan. Ano pa? Sabi diyan kapatid, the New Year's is not really New Year. The New Year is not really New Year. Yung New Year ba ay talagang naging New Year sa atin? Sabi po dyan, the New Year is not really New Year. Amen? Bakit kaya kapatid? Amen? The New Year is not really New Year. Bakit? Sabi dyan, while
thousands will shout. Habang libo ang sumisigaw, Happy New Year! Alam nyo, ganun ang tunog pag sigawan sa labas, di ba? Sabi diyan, habang thousands, libo ang sumisigaw ng Happy New Year, sabi diyan, they will awaken to the same old burden as before. Diba? Pagdating ng alas 12, pumasok ng patak na alas 12, sigawan na lahat, libo-libong tao, Happy New Year. Ayan. Pero ano po nangyari? They will awaken. Pag nagising sila, to the same old burden as before. Yung mga kabigatan, yung mga burdens, yung mga pagising nila as before, yun, same pa rin. The same old burdens. Hindi nawala yung burden. Amen? Sino rito nawala ng burden? Pagkatapos ng alas 12 ng gabi. Kasi yun sana mabago na lahat. New Year! Happy! Welcome! Happy New Year! Lahat na. Talaga makikita may sigaw ng tao. Thousands yan. Pero, itong totoo. Pagkagising sa umaga, the same old burden as before. Ganun pa rin. Nandun pa rin lahat ng burden. Amen? Amen? And sabi dyan, instead of Happy New Year, for many, it will be a terrible trouble. Sa halip na Happy New Year sa iba, sa marami, it will be a terrible. Diba? Yung iba nakulong. May mga nakapanood kayo, ang daming nakulong. Ang dami sa ospital. Kahit na pinagbawal na. So, hindi New Year yon. At yung iba, ayun, ngayon, tapos na New Year, ito na. Hinay-hinay na. Relax muna tayo ngayon. Wala munang karne-karne. Tuyo-tuyo muna tayo ngayon. Kapit pising na. Ay, yung PC, maiksi na. Yan. Bayad-bayad muna naman. Diba? Kaya makita natin, instead na Happy New Year, sa iba daw, sa atin, somehow, I claim, bawat isa sa atin, sa miyembro ng COG Paliparan, I pray that Happy New Year talaga sa atin. Amen? Kasi sa marami daw, it will be a terrible trouble. Meron ba rito? A terrible trouble sa New Year? Yan. Diba? Pero kaya may tinuturo si Lord ngayong umaga. Sabi dyan, there is no magic. Ito po kasi nangyayari. Ito pakiramdam ng marami. May magic. Wow! May magic. You know? Doon sa magic hour at midnight. Pag sinabing midnight, yung 12 o'clock yan. 12 o'clock. Parang ang pakiramdam dyan ng marami, mayroong magic. Kaya sana mabago na yung taon para parang, ayun na, New Year na, tapos na lahat. Pero sabi ko kanina, same old burden as before, nandoon. Sa halip na Happy New Year, many it will terrible trouble. Nagkagulo dahil sa nagkalasingan nagkaroon na, nag-away ang mga pamilya. Ayun, terrible trouble na nangyari. Kaya paano mo sasabing New Year? Happy New Year. Lalo na yung Happy New Year. Diba? Ngayon, ang problema, ito kasi nakikita, ngayon, tinuturo sa atin, tandaan natin to, as a believers of Jesus Christ, there is walang magic hour at midnight. Walang magic hour sa alas 12. Kaya sabi, ayun na, ilan na lang, calm down na. Tataas na ako. Magic. Wala, yan pa rin. Kala ko magpapalit na ang pantalon, yung pa rin pala. Hindi yung mahaba. Walang magic hour at midnight, kapatid. Kaya tama ito, paggising, awaken to the same, nagigising tayo doon sa old burden as before. Sa marami, terrible trouble. There is no magic hour at midnight that suddenly, biglang-bigla, kaagad-agad, usher, happen, or lead in joy. Or promise lang na! Kunti na lang. 1, 10, 9, 8. Yes! Promise lang na! Parang ganun ang dating. Tama ba? Parang ganun, pati tayo, dalandala tayo doon, kahit mga Kristiyano. Parang pakiramdam natin ay, kaya na, usher, suddenly, biglang-bigla, usher into, ililid tayo doon sa mangyayari na, yung utopia, ibig sabihin, yung happy. Yes, magiging masaya na. Goodbye, 2020. Galit na galit sa 2020. Pag nakakita mo yung mga Facebook. Goodbye, 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 2020.
Yun. Kasi pakaramdam, konti na lang. 12 midnight na. Parang magic hour ang dating na. Na parang bigla-bigla, madadala tayo doon sa utopia o doon sa dream world. Ito na. O sa dreamland. Doon sa gladness. Ito na. 10 night, langit na. Yun. Parang ganon. Or promised land na. Magandang kondisyon na. But, balikan natin uli. Ito yung totoo. They will awaken to the same old burden as before. For many, yung bagong taon, it will be a terrible trouble. Amen? Ano po bang tinuturo ni Lord ngayong umaga, kapatid? Amen? Yung subject natin is about New Year. At ito po yung tema natin ngayong umaga. Happy New Year. Yan ang gusto ni Lord. Ito message si Lord. God wants you sa akin, sa bawat isa sa atin, that our New Year is a Happy New Year. Taas ang kamay na gusto maging happy ang bawat New Year. Taas ang kamay sa Panginoon nyo. Ipakita, hindi yan sa akin. Ako gusto ko rin, pinapakita ko yan. Amen. Kasi yan ang gusto talaga ni Lord. Yan ang ituturo ni Lord. Paano magiging happy ang New Year natin. Kasi hindi natin alam nadadala tayo doon sa magic hour at midnight. Pero still, the old burdens, terrible trouble. Pero we desire. Gusto ko talaga Happy New Year. Bawat taon, dumarating ang bawat taon Dapat happy. Hindi lang sa New Year, dapat happy. Importante po yung binabati natin. Na minsan, Happy New Year, masaya kami. Di ba? Hindi siya talaga happy. Because of the burdens, because of the terrible trouble, ano tayo doon sa nalilin lang ang marami. Doon sa magical hour, na pagtungtong ng 12, yan na. Promised land na. Bagong buhay na. Diba? Amen? So yan po. Happy New Year. Yan po ang gusto iparating ni Lord sa atin ngayon. God wants me to have always Happy New Year. God wants you to have always Happy New Year. Nagtaas tayo ng kamay. Alamin natin kung paano magiging happy ang New Year natin. But, panoorin muna natin sandali yung, manalangin muna tayo. Father God in heaven, we give you praise, we give you glory. Salamat po, Panginoon, sa aming tema na binigay mo. Somehow, nababanggit namin ito. But Lord, nais mo talaga na maging happy ang New Year. Kaya ito ang ibinigay mo sa amin. So that we, at Church of God Paliparan, we will learn how to make our New Year happy. Salamat po sa iyong mga salita, Panginoon. Turuan mo kami patuloy. Handa mo ang aming mga puso, ma-enjoy namin ang mga mensahe mo. Hayaan mo kami patuloy na lumago. Yung pinagpala mo kanina, first service, pagpalain mo ito second service. We give you praise. We give you glory. Thank you for your message. Ngayon pa lang, Lord, prepare mo ang aming mga puso. Siya sa atin mo kami, lahat. Tingnan mo kung mayroong bagay na hindi nakalulugod sa iyo. Simula pa nung 31, satisfied yung salita mo about the true result of repentance, Panginoon, sa aming end right. At ngayon, kinonekta mo pa, ibinigay mo pa ito para patunayan sa amin that possible ang Happy New Year, Panginoon. Bawat taon namin ay talagang pwedeng maging happy. Kaya salamat po sa gabay at patnubay ng iyong mga salita matututunan namin ngayong araw. At ma-share namin sa marami na nadadaya din about the magical hour of midnight, O God. We give you praise, we give you glory. No? Speak to our hearts, O God. Bless your people, bless us. Let your people today, once again, be a healing sa lahat ng karamdaman namin. It will give us strength, courage, and boldness. And it will grow our faith, strengthen our faith, O God, our spiritual lives. And it will bless our lives, O God. In Jesus' name we pray and give us victory this message sa buhay namin at pamilya sa pangalan ng Jesus. Everybody say amen. Amen. Palapakan natin ang Panginoong Jesus. Hallelujah! Happy New Year! Yun. Ganun po ang sigaw, ha? Pag Happy New Year talaga. Amen. Panoorin muna natin itong video na ito. Sandali. Maiksi lang ito. Di ba? Marami ngayon New Year's resolution. Dahil bago ng taon,
my New Year's resolution. You know, your grandson. Gawa ng 2011, gagawin na ngayon. Ito, pag magkakaroon ng New Year's resolution, pag hindi nagawa, madali lang ikisan. Sa next year na lang. Amen? So, ibig sabihin na failure. Marami ay talagang nagkakaroon ng New Year's resolution but fail. Amen? Marami, yun nga kanina sabi niya, call for relatives. Diba? Minsan may ganun eh. So, hindi matatawagan yung relatives. At dahil matagal din nag-usap, ngayon tatawagan niya na. Pero nakahadlangan pa rin. Hindi pa rin nagagawa. Kaya sabi doon, somehow, nagiging next year na lang. So, hindi nagiging happy yung New Year. Ito po yung ating tema at ito po yung bibigyan natin din. What makes a New Year happy? Yan. Amen? If you want a New Year happy, what makes a New Year happy? Paano nga ba magiging happy ang bawat taon natin sa bawat taon na meron tayo? Ito po yung unang points. Yan po ang bibigyan natin din. What makes a New Year happy? Ito po yung text natin. John 3:3. Sabi ng John 3:3, Jesus replied, "Very truly, I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again." So ano po ba ang tinuturo sa atin sa unang points? What makes a New Year happy? According to their text, kapatid, born again. Ayun. What makes New Year happy? Ito po tinuturo ni Lord sa atin. Born again. Ano ba ibig sabihin ng born again? Pinanganak na muli. Ayan. Ito po ang born again. Ito po ang first point natin. What makes New Year happy? Number 1, new man. Bagong pagkatao. Kaya, kung bago ang taon, hindi naman bago ang pagkatao, hindi magiging happy ang New Year. So si Lord, alam na alam ng Lord. At gusto niya talaga na maging happy ang bawat taon natin. So ngayong umaga, be reminded, ito yung tinuturo ni Lord. If you want a happy New Year, ito ang requirements. New man. Amen? Bagong pagkatao. Amen? So ang tanong, tayo po ba ay namumuhay ng bagong pagkatao? Amen? Amen? Yung ating po bang buhay ay buhay ng bagong pagkatao. Mahalaga po ang new man. Amen? Sabi dyan, necessity of the new man. Amen? Ang new man po is requirements para po sa Happy New Year. Kaya talagang maraming nagdi-desire. And it is true. Talagang kahit pag hindi, walang new man, hindi na born again ang isang tao, talagang hindi mababago, hindi magiging happy. Kaya makikita natin, patapos ng taon, okay na lang. Lahat mostly, babawi na lang next year. Ekis na lang muna tong ano na ito. Babawi ako next year. Parang ganon, diba? Kaya po ito mahalaga. Salamat sa Panginoon na tinuturuan niya tayo. Amen? Nakita ko yung biyaya ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sa ating church, kapatid. The Lord teach us today what makes a New Year happy.
according to His Word. Amen? And the first requirements that makes a new year happy is new man. Yan, according to our text. Amen? Sabi diyan, many have dreamed of the opportunity of starting over again. Marami nagdi-dream, nangangarap sila ng pagkakataon na makapagsimula. Makapagsimulang muli. Amen? Amen? What new man is not. Amen? So, ang kailangan natin, what makes a new year happy? New man, kapatid. So, what the new man is not. Ano ba yung new man, kapatid? Amen? Sabi dyan, new man is not a baptism. Amen? Kasi somehow tayo na baptism na. It's not a reformation. Hindi siya reformation, kapatid. Hindi siya process of, yung i-improve ako. Gusto ko mag-improve. Yan. Parang gano'n, kanina, kailangan makapag-exercise, makapag-bodybuilder. Yun. So, what a new man is not. It's not a baptism. It's not a reformation. What makes a new year happy? New man ang kailangan. At hindi ito ibig sabihin ng new man. Amen? Amen? Ano po ang tinuturo sa atin ngayon, mga kasabi dyan, kapatid? The new man takes place upon the true faith in Christ. Ibig sabihin, yun. Itong taon na ito, 2021, sa kabila ng mga pinagdaanan 2020, amen, mamuhay pa rin tayo bilang new man, bagong tao, bilang mananampalataya ni Kristo. Pag ikaw ay patuloy na nampalataya kay Kristo, nagpakatatag sa pananampalataya kay Kristo, yan ang new man. Dati kasi hindi tayo namumuhay sa pananampalataya kay Kristo. But whatever happen, whatever difficulties, condition, troubles, kapatid, still, if you want New Year happy, ayan, ito po yung requirement sa atin, new man. And the new man takes place upon true faith in Christ. Ito po, basahin nyo na lang itong mga verse na ito. Diba? Sabi nga ng 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone. The new. Kaya yung new man, dun yun. Patuloy na makipag-isa sa Panginoon, patuloy na manindigan sa pananampalataya. Tumayo sa pananampalataya, wag sa pera. Tumayo tayo sa pananampalataya. Amen? Amen? Sabi ng John 1:12, sino man tumanggap at nanalig sa Kanya, amen, binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Amen? Yun yung new man, anak ng Diyos. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth, ang manalig sa Kanya, will not perish, but have everlasting life. Mayroong kaligtasan, may buhay na walang hanggan. Amen? At basahin niyo po yan, it's about new man. Amen? So the new man takes place upon true faith in Christ. So ito po ang unang-unang points natin. What makes new man, New Year happy? Na tinuturo ni Lord sa atin, new man. Kailangan still, mamuhay tayo bilang bagong tao. Kasi may dati tayong pagkatao eh. Patuloy tayo dumanindigan, mamuhay tayo. Marahil 2020, nawala tayo sa pagiging new man, pamumuhay na bilang mga bagong tao. And somehow, isa yun sa dahilan, hindi magiging happy yung taon natin. Kaya nakakalungkot, diba? Because talagang desire ng tao, mapalitan na yung taon. Talagang hindi na maganda itong taon na ito. Pero kung hindi na, walang new man, walang bagong pagkatao, we are not born again in the Spirit, hindi natin ma-enjoy ang New Year. Hindi magiging happy ang New Year natin. Amen. Pero yan ang tinuturo ni Lord. If you want to make a New Year happy, itong requirements ni Lord, itong kailangan natin, new man. Ito po ang pangalawa. Tatlo po ito. Amen? Ito po ang pangalawa. What makes a New Year happy? Number 2. Ito po yung text natin, Romans 6:4. Ano po ba ang sabi ng Romans 6:4? Basahin natin. Therefore, we are buried with Him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk
in newness of life. Ano po ang pangalawang requirements ni Lord para po to make our new year happy? New man, number 1. Number 2 is walk in newness of life. Kanina, born again. It means new man. Ito, walk in newness of life. Ano po ibig sabihin yan? Ito po yung pangalawa. What makes a new year happy? Ito po yung God's word, kapatid. New walk. Bagong pamumuhay. Amen? Kasi may dati tayo talagang pamumuhay. Gusto ni Lord mamuhay tayo ng bagong pagkatao, bagong buhay, bagong pamumuhay, hindi na makamundong buhay. Hindi na makamundong pagkatao. Yun ang tinuturo ni Lord. If you want a happy new year, new walk. New walk. Yeah. Ano ba ibig sabihin ng new walk? Ibig sabihin, live a new life. Amen? Hindi na makamundong buhay. Bagong buhay. And sabi diyan, kapatid, there is no one more miserable than the believers who doesn't live right. There is no one more miserable. Ayan. Pag sinabing miserable, unhappy, unwell, hindi maayos, hindi maganda, unpleasant, darkness, or cloudy. Ayan. There is no one more miserable than the believers who doesn't live right. Ito po ibig sabihin ng new walk. Live right. Amen? So yan ang tinuturo ni Lord. If you want to make New Year happy, yun. New man, new walk ang tinuturo sa atin. Amen? Live right. Amen? Hindi nakikita ng marami yan. Nagdi-desire ng bagong taon na masaya if we do not live right. Ayun. Ayun. Hindi magiging masaya ang taon. But if you want New Year happy, kapatid, yun. New walk, it means live right. Sabi diyan, let us see the contrast between the old walk and the new. Yan. Sa Bible po, makikita natin ito. Basahin nyo lang po ito. Galatia 5:16 to 23, makikita natin yung ito, the flesh. Ito yung dating buhay natin. Ito ang bagong buhay. Ito yung new walk natin. Yung live right natin. Walking in the Spirit, not on the flesh. Ito po ang mababasa natin yan. Amen? Yung contrast ng between the old and walk in the new. Ayan. Yung dati nating pamumuhay at yung bagong pamumuhay, makikita natin. Pag sinabing dating old na pamumuhay natin, yan yung the flesh. Ito po yung bago natin. Yan po yung tinatawag na new walk in the Spirit. Living right. Yan. Ito pa. Sabi diyan, the walk before and after for the Ephesians Christian. Makikita natin sa Ephesians chapter 5 verse 1 to 16. Makikita din po natin yung kanilang dating pamumuhay, amen, before and after na pamumuhay ng Ephesians. Kaya tingnan natin to, basahin natin to. Sabihin, magkaiba ang old life at saka new life. Ang old man at saka new man. Yung old walk at saka new walk, magkaiba yon. But if you want a happy new year, new man and new walk, yun ang gusto ng Panginoon. Malaya tayong gawin ang lahat. But God teaches us, if we want a happy new year, old, new man and new walk. Ayan. Sabi diyan, the difference between day and night. Ayan. Dito hinalimbawa. Ito pong ang halimbawa, ang kaibahan ng day and night. Amen? Ano ba kaibahan ng day and night? Amen? Magkaparehas ba ang day and night? Magkaiba yan. At yan po ibig sabihin ng new walk and old walk. Magkaiba. Amen? So the difference between day and night, yan. Makikita natin sa Romans 13 verse 11 to 14. Amen? Makikita natin dyan. Basahin niyo po yan. At makikita natin yan, the difference between day and night. Ganon din po yung old and new. Old man, new man, magkaiba. Yung new walk at saka old walk, magkaiba. Parang gabi at araw yan ang katulad niyan. Magkaiba. Sabihin kitang-kita kung talagang new and old man ang buhay natin.
Kitang-kita kung old and new walk, mali o tama ang ating buhay. Di ba? Amen. Kasi ang dating buhay natin, alam natin yan eh. Puno ng puot, galit, paghihiganti, masasamang salita, ayun, masamang gawa, ayun. Kabaliktaran nun ang bagong buhay. New man and new walk. Amen. Kaya po, tinuturo sa atin. Amen. If we want a new year happy, new man and new walk ang requirements ni Lord sa atin. Sabi diyan, the practice, ayan, the new walk, you must feed the new man. According to 2 Peter chapter 2 verse 1 to 3, to practice new walk, you must feed the new man. Amen? Amen? To practice the new walk, you must feed the new man. Amen? So, kailangan napapalakas natin yung ating new man. Amen? Pag pinapractice natin yung new walk, napipid natin yung new man natin. Amen? Amen? And sabi diyan, practice the new walk, you must feed the new man. So, kailangan din, itong bagong pagkatao natin, i-feed natin. Palakasin natin to according to His Word. Amen? Ang salita ng Diyos ay nagpapatibay ng bagong pagkatao. Amen? And if we practice, if we apply new walk, yung live right, tamang pamumuhay, you must feed a new man. Amen? So, kailangan ma-apply natin yung new man, a new walk. So, we need to feed the new man. Amen? According to His Word. By His Word. Amen? And sabi dyan, kapatid, to practice new walk, sabi dyan, you must reckon yourself dead with Christ and alive with Him. So, ibig sabihin, kapag in-apply natin, in-exercise natin yung new walk, bagong pamumuhay, tamang pamumuhay, hindi lang bagong pamumuhay, kundi yung words is live right, tamang pamumuhay, you must reckon. Ano ibig sabihin ng reckon? You must count yourself dead with Christ and alive with Him. We must consider ourselves dead with Christ. Amen? So, ibig sabihin yun. Pag nanampalataya, katatandaan mo, yun ang nangyayari. Consider yourself as dead with Christ and alive with Him. Namatay tayo kasama ng ating baptism doon, the old, amen, sa pagbangon and the new, kapatid. Kaya po, napakahalaga, minsan be reminded of God's Word. We need to practice new walk. So you must reckon yourself. Kailangan ituri mong patay. Amen? O kailangan, we must consider, no, yourself dead with Christ and alive with Him. Ayan po ang tinuturo sa atin. Ito po ang pangatlo. Ayan. Last. What makes a new year happy? Ayan. New man, new walk. Ano kaya yung pangatlo natin? Ito po yung ating text. Philippians chapter 3 verse 13 to 14. Ano po ba ang sabi ng Philippians chapter 3 verse 13 to 14? Sabi diyan, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, sabi ni Paul, very familiar po ito sa atin, forgetting what is behind and straying toward what is ahead. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ. Amen? So ano po ang dating, ano po yung tinuturo dyan? Ano po yung sabi niya, I press on toward the goal. Ano yung goal niya? To win the prize for which God has called me heavenward in Christ. Amen? Ano po ba ang tinuturo sa atin? Ano po ba yung pangatlong what makes a new year happy? Ano yung una? New man, new walk, and sabi dyan, I press on toward the goal to win the prize. Ano po ba ibig sabihin yan? To make New Year happy, new goal. Ano ba yung goal natin? Amen? So nakikita natin yung kanina sa video natin. Yung goal kanina, mga common goal yun. That is our old goal. Ito yung new goal. Kailangan natin. Tinawag tayo ng Panginoon bilang mananampalataya. Amen? Amen. Sabi ni Paul, I press on toward the goal. To press on toward the goal to win the prize. Amen. Magkaroon tayo ng new goal sa buhay natin. If we want our new year happy, sa buong 2021, new man, new walk, new goal. Amen. Ano po bang tinuturo sa atin ngayong umaga, kapatid? Sabi diyan,
Paul's past goals. Lahat tayo may mga past goal. Old goal. Ngayon, ang tinuturo sa atin, to make our New Year happy, new goal. Hindi pwedeng yung past, di ba? Yung past niya kanina, ginuhitan lang yung 11, yun pa rin sa 12. Old pa rin yun. Pero ito tinuturo sa atin, what makes a New Year happy? New goal. New man, new walk, new goal. Paul, past goal. Tayo rin po, meron. Ano ba yung past goal mo? Ano ba yung goal mo dati? Amen? Dapat magkaroon tayo ng bagong goal. Amen? Paul, past sin and failures. Ayan. Ano ba yung, ayan. Meron din tayo mga past sin and past failure. Ayan. So lahat po ito ay magiging balakid para sa Happy New Year. Amen? Ano pa? Sabi diyan, Paul, past victories. Even the past victories. Ilang beses na tayo nakaranas ng tagumpay sa buhay, sa mga sitwasyon natin. Pwede rin yung makabalakid sa New Year's happy. Kaya sabi doon, new goal, dapat meron na tayo. New victories. Sabi diyan, kapatid, ito po ang ginawa ni Paul. Paul willing to forget all. Past victory, past sin and failures, past goal. Paul willing to forget. Kaya I forget. Diba? Sabi niya, I press on toward the goal to win the prize. Amen? Ano yung prize? Yung buhay niya. Ano ba yung goal niya? Buhay niya humantong sa langit. Amen? Kaya nakapress on siya toward the goal. Sa new goal. Yung past goal, atin yun. Yung new goal, yan yung goal ni Lord sa buhay natin. Ayan ang inaasam natin ngayon. Asamin natin yung new goal, wag yung old goal natin. Ano yung goal ng Panginoon? Amen? Si Paul po is willing to forget all that may hinder him. Lahat yan, past goal, sin and failures, past victories, lahat yan. Kasi alam naman natin, naging tanyag din si Paul. Marami na rin siyang achievement. Amen? But Paul is willing to forget all that may hinder. Kinonsider niya yun, nababalakid. Saan? In his life for Christ. Ito, kailangan, ito yung isa sa goal natin, pagyamanin natin yung buhay natin sa Panginoong Yesus. Amen? Kumusta po ba ang buhay natin sa Panginoong Yesus? Amen? So ito po yung salita ng Diyos. Ang mundong ito, maraming kaparaanan. But if we want truly a Happy New Year, ito yung tinuturo sa atin. New man, new walk, and new goal. Yung goal ni Lord, ang new goal. Amen? Sabi po dyan, do you have a new goal? Ayan. Amen. Meron ba tayong new goal, kapatid? Amen? Do you have a new goal? Amen. Sabi dyan, does that goal have priority in your life? Yung goal ba na yan? Yung new goal. Ay priority ba yan sa buhay mo? Yung bagong goal na yan, yun. And sabi diyan, kapatid, ito po importante, last word dito sa third. Are you willing to forget the past goal in order to reach your new goal? That is the goal of our Lord Jesus Christ. Yan yung goal ng Panginoon na ginugol ng ating church ngayon, na igugol ng bawat buhay ng bawat isa sa atin. Diba? Ano po ba ang goal ni Lord? Christ's goal, dapat is our goal. Hindi yung goal natin. That is our old goal. Si Lord may goal sa pagkakatawag sa atin. At gusto niya i-goal natin yan. Yung buhay natin humantong sa langit, ang buhay ng mga tao humantong sa langit, maging goal natin yan. Amen? Are you willing to forget? Sabi nga doon kanina, the past goal para ma-reach natin yung new goal natin, kapatid, sa Panginoon. Amen? Ano ba ang sabi ng salita ng Panginoon? Amen? According to Matthew 28, amen? Go and make disciple of all nations. Preach the gospel. Amen? Tell the whole world. Ayan. Teach to obey everything I have commanded. And surely, I am with you always. Nakita po natin? Pag sinulong natin yung goal na ito, yung new goals, kasama natin si Lord. To reach out people. Amen? Una, yung ating pamilya. Very important po yun. Amen? Very important po yung gusto ni Lord.
Amen? Kasi walang imposible sa Panginoon eh. Yun naman talagang totoo. Goal ni Lord yun. Sa buhay mo, sa pamilya natin, sa kapwa natin, sa ating buhay dito sa mundong ito bilang mananampalataya. Amen? Habang ginagawa natin ang mga bagay para sa buhay natin sa mundong ito, pangailangan araw-araw, see to it na ginagawa natin yung new goal. The new goal is God's goal sa buhay ng bawat isa. Gusto ni Lord, i-value natin itong goal niya sa buhay natin. Hahantong sa langit. Kaya si Paul naka-press on toward the goal to win the prize ng buhay niya ay hahantong sa langit. To preach the gospel sa mga lost people, sa mga hindi pa mananampalataya. Yan man ay kasama sa bahay, kasama sa trabaho, kasama sa school. Amen? So if we want a happy new year, yun ang tinuturo ni Lord. Iba ang kaparaanan ng Diyos sa mundong ito. At kung gusto talaga natin maging happy ang new year natin, yan ang tinuturo sa atin. What makes a new year happy? New man, new walk, and new goal. Bagong goal. Hindi na yung dati kong goal. Kaya yun ang tanong, ano yung goal mo, Lord? Amen? Kaya po, we set a goal dito sa church. 200 souls. 2021 to 2022. Nawa, Lord, ma-reach namin yan. Yan ang goal mo eh. Na maabot ang maraming kaluluwa. Makapag-share kami ng Word of God. Makapagbahagi kami ng mga salita mo. Makapag-evangelize kami sa maraming tao. Amen? Importante ma-evangelize yun. So tayo po na-evangelize din. So bilang na-evangelize we need to be responsible. Amen? So yun ang trabaho ng pastor, to evangelize, to share the Word of God. At ganun din po tayo na mga na-evangelize. Amen? Tayo po ba'y nakapag-evangelize sa 2020? Nagawa na ba natin itong new goals na ito? To reach out people, our families. Yan. At ang mga taong nakakasalamuhan natin, kapatid. Amen? That is Christ's goal. Amen? Pinili niya tayo para magkaroon ng kaligtasan, man sa hindi mapahamak, ganun din ang gusto niyang gawin natin sa iba. Yan ang goal ng Panginoon. Pwede lang lahat mga ligtas. Although we have a freedom, malaya tayo, amen? But we as a believers of Jesus, a true believers of Jesus Christ, kapatid, amen? If we want our New Year happy, bawat taon na dumarating, every year there is a New Year. But ang problema, somehow hindi happy New Year. Pagising, nandoon ang maraming kabigatan, nandoon ang terrible trouble. So si Lord, ito niya, para magkaroon talaga kayo ng Happy New Year, yun, new man, new walk, and new goal. New goal is God's goal, Christ's goals, kapatid. Amen? Yan po yung pag-abot sa kaluluwa. Amen? Pag-abot natin. Kaya, panalangin po natin yan sa Panginoon. Lord, help me, help us, O God, to press on toward the goal. Na habang nagtatrabaho kami, nag-aaral, inaabot namin ang iba. Every Sunday, makapagbitbit kami ng kaluluwa. Bago pa lang mawala tuluyan ang pandemya, kasi puno tayo kanina. So bago pa lang, ngayon pa lang, umaabot na tayo ng kaluluwa. I-exercise natin yung mensahe na itinuturo ni Lord sa atin ngayong umaga. Amen? Kaya po, dito tayo sa ating pagtatapos. Tandaan po natin, what makes a new year happy? Ano yung una? New man. Ano yung pangalawa? New walk and new goal. That goal is Christ's goal, God's goal. To reach out people, to bring people into the presence of God and help people. Amen? Na makalaya dun sa gapos ng kasalanan, kapatid. Amen? And ito po yung mga last word natin. Awful result of neglecting this truth. Yung narinig po natin katotohanan patungkol sa how to make our New Year happy. Yung truth na yun, yung tatlong katotohanan na tinuro sa atin, the new man, the new walk, and new goals. Yan yung katotohanan to make our New Year happy. Amen? Sabi dyan, the bad result of neglecting. Pag binaliwala natin yung katotohanan na yon, kapatid. Sabi dyan, new man,
No new man, pag walang bagong pagkatao, ano mangyayari? Soul loss. Buhay natin, ang mga tao na walang bagong pagkatao, impyerno talaga yan. Pwedeng anak natin yan, pwedeng si Mr. yan, pwedeng si Mrs. yan, pwedeng kapitbahay natin yan, pamilya. Pag wala talagang bagong tao. Amen? Kaya ngayong umaga, tayo po ba ay bago ng pagkatao? No new man, soul loss. Sabi, impyerno yun, kapahamakan yun. Yan po ang result. New walk, walang bagong tamang pamumuhay. Ano mangyayari? Testimony loss. Walang testimony. Di ba gusto natin magkaroon talaga? Importante ang testimony. So ito pong year na ito, makikita natin is another year that God given us. Anong gagawin natin para ma-enjoy natin ang bawat taon na mayroon tayo. New man and new walk. Pag walang new man, mapapahamak tayo. Pag walang new walk, testimony loss. Amen? Kaya Lord, help me makapamuhay kami ng tama sa taon na ito. Amen? Para mayroon tayong testimony. Mapapatunayan. Amen? And that makes our New Year happy. Sabi nga. Amen? Sabi dyan, the awful result, the bad result, the bad and real result of neglecting, binaliwala natin kapatid, this truth na tinuro sa atin ngayon, how to make our New Year happy, new man, new walk, new goal. No new goal, ano mangyari? No reward. Reward lost. No blessing. How can we enjoy New Year kung walang biyaya? Amen? Nakita natin kung walang goal. Kaya yung pag-abot sa kaluluwa, very important pa yon. Kaya yung mga transaksyon natin, situate na yung mga katransaksyon natin, we share the gospel. We reach out people. Amen? I-share natin yon para ma-enjoy nila, ma-enjoy mo ang taon, magkaroon ka ng bagong pagkatao. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. It is written. That is God's word. Kapag ikay nananampalataya sa Panginoon, magkaroon ka ng bagong pagkatao. Dahil bagong pagkatao, live right. Yan. May enjoy mo ang taon mo. Hindi pa natin nakikita, hindi pa natin alam, pero nakakasigurado na tayo. We will enjoy the new year happy. Because of course, there is a goal. Kasi may reward eh. Nakita niyo po doon sa goal ang reward. Ang ginugol kasi kaluluwa. Tao yan eh. Pwedeng anak mo, nawala pa sa Panginoon, pamilya, kamag-anak. I-goal natin yun. It is God's goal. Na maligtas tayo at ang ating buong pamilya, kaibigan, kamag-anak. Yan ang goal ni Lord. We need to reach out the whole world. Abutin natin. Amen. Ang lahat ng tao. Let's share the gospel, the good news about Jesus Christ. Amen? Kapag nanampalataya sa Panginoon, nagkakaroon ng bagong pagkatao, bago na ang pamumuhay, at ito ang kanyang goal. Hindi na yung old. Bago na. At sabi diyan, reward, loss kapag wala tayong new goal. Amen? Sabi po diyan, practical result of acting on this truth. Kapag naman tayo ay itong katotohanan ngayon ay tinuro sa atin how to make our New Year happy, yung practical result, yung tunay na resulta of acting, yan. Acting, ibig sabihin, in-apply natin yung message ngayong umaga about how to make our New Year happy. Ano yung requirements? New man, new walk, and new goal. If we practice, if we apply, kapatid, yung tunay na resulta niyan, dito sa katotohanan, ibig sabihin, yun yung message. These are the truth of God's message, how to make a New Year happy. So, ang practical result niyan, sabi, amen? Pag in-apply natin yan, yung tinuro sa atin ngayong umaga, the requirements to make our New Year happy, the new man, the new walk, new goal, unang-una yung salvation. Amen? Pag new man, nandun ang salvation. Amen? New walk,
tamang pamumuhay, matuwid, tamang pamumuhay, ang buhay sa mundo mali. Kaya kita natin, separated tayo, magkaiba. Ang buhay ng bagong tao, new man, yun, may kaligtasan yun, may buhay na walang hanggan. Habang nandito sa mundong ito, makikita mo, bagamat nasa mundo tayo, tama yung sinasabi ng salita ng Diyos, pero hindi talaga tayo taga-mundo. Kaiba. Parang gabi at liwanag. We are separated from this world even though we are in this world. So minsan, hindi nakakalimutan natin yan eh. Nawawala tayo. But today, nire-remind tayo ni Lord of the truth of His Word. Kapag in-apply natin, kapatid, itong truth na ito, yan, it will make your new year happy. New man, new walk, and new goal. Yan, tinan nyo. Yan. Kapag meron tayong new goal, makita natin, doon lumalabas yung dedication. Minsan nakala natin dedicated na tayo, di ba? Pero gusto talaga nating i-dedicate ang buhay. Hanggat hindi new goal, kaya nakita natin kanina, yung kanilang New Year's resolution, hindi kasi yung God's goal eh. Nakita natin, wala yung dedikasyon doon. Failure, guhit, 2011, 2012 na lang. Walang dedication. Pero nakita natin, the practicals, the true result of acting, applying on this result na tinuro sa atin. Yan. Sa new man, salvation, new walk, separation, dun sa new goal, makikita natin yung dedikasyon. Dun lalabas yung dedication natin sa Panginoon. Palapakan natin si Lord, kapatid. Amen? Hallelujah. Amen? At ito yung last practical result of acting, applying this truth. Ito po ang last. The joy of living in the center of God's will. Yan. Ma-enjoy natin. Amen? There is a joy of living. Meron tayong kagalakan sa pamumuhay doon sa sentro ng kalooban ng Panginoon. Marami hindi nag-i-enjoy doon eh. Sa kalooban ng Diyos, marami eh. Hindi nag-i-enjoy. Kasi yun nga yun, mahalaga yung tatlo na yun. If there is new man, new walk, and new goals, one of practical result, tunay na resulta, if we apply the truth na tinuro sa atin ngayon, the requirements of happy, how to make our new year happy, the new man, the new walk, the new goal, the joy of living in the center of God's will. There is joy. Amen? Doon sa kalooban ng Panginoon. Alam niyo ito, hindi ko ito nasabi kanina. Alam niyo po, sabi nga dito, isa sa mga nabasa ko, today is an opportunity to get better. Very important po itong words na ito. Unang linggo tayo ngayon. At ito yung binigay ni Lord sa atin na nagsasabing, today is an opportunity to get better. Don't waste it. Nawa hindi natin masayang. Amen? Amen? Mensahe ng Diyos yan. Amen? Amen? Let's value God's Word. Amen? Hold on, kapatid. Acting this truth to make our new year happy. Laging magiging masaya. Kaya kahit hindi pa natin alam kung anong mga sitwasyon, anong pandemic, but we believe, based on God's Word, that if there is new man, new walk, and new goal, then applying this truth to make our new year happy. Diba? Ngayon pa lang makikita natin. Ganun ang salitang tinuturo ni Lord. There is assurance sa Panginoon kahit hindi natin alam. Kaya ngayong umaga, huwag kang magkaroon ng agam-agam. If you want a buong New Year, a Happy New Year 2021, you have a new man, new walk, and new goal. New goal is Christ's goal, to reach out people. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo, kapatid. Palakpakan natin si Lord. Amen? Hallelujah! We give you praise, oh God. Salamat, Panginoon. Salamat muli, Panginoon, sa mga salita mo, Panginoon. Salamat sa pagtuturo mo sa amin ngayong umaga, Panginoon. Batid mo po ang buhay ng maraming mananampalataya ngayon, Panginoon. Matindi po ang takbo ng mundo. Somehow, Panginoon, like Peter. Amen? Si Peter, nawala siya sa paningin niya sa Panginoon habang lumalakad sa tubig. Christian walk is a miracle walk. Para kang lumalakad sa tubig ang buhay Kristiyano. And there is storms na talagang dumarating sa atin. Pero nakita natin si Pedro talagang nakalakad siya. Pag tinignan natin yung message, if there is a new man, new walk, and new goals, pumokus tayo sa Panginoon, makakalakad tayo ng miracle walk na ito. Amen? Hindi biro ang buhay Kristiyano. Amen?
But thank God for His Word who guide us, amen, nagiging gabay at patnubay natin para sa magiging matagumpay na buhay. Amen. Ang problema ni Pedro, naagay siya doon sa storm na dumating. Amen. At minsan, dumarating tayo doon. But ngayong umaga, once again, pwedeng bumagsak tayo, nawala rin yung focus natin sa Panginoon. But ulitin ko po yung word kanina, today is an opportunity to get better. Amen. Para maging better tayo. Don't waste it. Amen. Binigyan tayo ni Lord ng, ganun si Lord nagbibigay siya ng mensahe. Ganun kahalaga yung mensahe. Para makakita natin kung paano tayo mag-start sa taon na ito at paano natin maklaim yung katagumpayan, yung Happy New Year sa taon na ito kahit hindi pa natin nalalakbay ng lubusan. Amen. Ngayon pa lang, nagsisimula pa lang tayo. So, ngayong umaga kapatid, nakita na natin, let's apply the truth. Ask God a new man. Alam mo yon, alam ni Lord. Alam mo kung ang buhay mo ngayon ay isang bago ng pagkatao. Wala na yung dating pagkatao. Alam mo kung ang buhay mo ngayon is new walk, tamang pamumuhay. Pag hindi, ngayong umaga, hingin mo sa Panginoon ang new man, ang new walk, amen, ano pa, ang new goal. Alam ni Lord kung anong ginugol mo. Kung yung goal niya. God's goal is new goal. Yung pag-abot sa kaluluwa, there is a reward. Thousands of heaven, isang kaluluwa pa lang madala mo, nagdiriwang na sa langit. Kasi ganun katindi ang biyaya na. Alam na mga anghel ang biyaya nun sa atin. Kaya ngayong umaga, let's press on toward the goal. Amen? Amen? Focus tayo dun sa goal ng Panginoon. Yung umabot ng kaluluwa. Yan man ay classmate mo, kaibigan mo, kasamahan mo sa trabaho. Tandaan mo, isang kaluluwa lang, thousands of heaven. Amen? Kapitbahay, kaibigan, mahal mo sa buhay. Amen? There is a reward. Amen? There is a blessing. Nandun talaga ang blessing sa pag-abot ng kaluluwa. Yan ngayong umaga, tinatama ni Lord yung pagkaunawa natin. Somehow, umaasam talaga tayo ng pagpapala ng Panginoon. Pero kung hindi tayo umaabot ng kaluluwa, nandun ang biyaya sa pag-abot ng kaluluwa. Yan yung goal ni Lord. Yan yung bagong goal, new goal na dapat nating i-goal. Hindi masamang magtrabaho, maghanap buhay, mag-aral. But dun sa lugar na pinupuntahan mo, sa place na pinupuntahan mo, share, reach out people. Amen? Madama mo ang reward. Kaya nga, Happy New Year eh. Because the blessing is there. Because yung goal ni Lord, the new goal, not old our goal. Yung old goal natin ay forget it. Amen? Dito tayo, mamuhay tayo 2021 doon sa goal ng Panginoon. To reach out people. Reach out your family. Amen? Pagtsagaan mo pamilya mo. Amen? Pag-pray mo. Amen? Matinding biyaya niyan. Kaya nagdiriwang talaga sa langit. Amen? So habang kumakanta yung ating tagapag-awit, amen, sa Panginoon, let's claim, amen, ngayong umaga, Lord, tulungan mo ako makakomply sa requirements mo. Gusto ko maging happy ang New Year ko. Help me, Panginoon, na ako ay makakomply, Panginoon, magkaroon ako ng bagong pagkatao, tamang pamumuhay, bagong goal, yung goal mo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Open your mouth, kapatid. Sabihin mo yan sa Panginoon. Hingin mo ang new man, new walk. Hingin mo ang new goals sa Panginoon ngayong umaga. Open your mouth. Humble yourself. May naalala ka ng mga bagay na pagkakamali mo. Humble yourself. Hindi mo kailangan paulit-ulit. Pag totoo ka humingi ng tawad sa Panginoon, your sin are forgiven and forgotten. Ngayong umaga, kapatid, as we decide to have a Happy New Year, ask God a new man, ask God a new walk, live right, tamang pamumuhay. Ask God, hingin mo sa Panginoon yan. Tulungan mo ako, Lord, magkaroon ng totoong bagong pagkatao makita sa akin. Mawala na yung dati kong pagkatao. Tulungan mo ako, Lord, magkaroon ng new walk, tamang pamumuhay, Panginoon, matuwid na pamumuhay. Tulungan mo ako sa taon na ito. Tulungan mo ako, Lord, magkaroon ng bagong goal. Tulungan mo akong kalimutan na yung dating buhay, dating pagkatao, dating goal ko, Panginoon. I
I'm willing to forget. Gusto ko makamit, Lord. Gusto ko makamit ang masayang buhay, masayang taon. Bigyan mo ko, Lord, ng new man, new walk, and new call. Sabihin mo yan, kapatid, mula sa iyong puso sa Panginoon. Yes, habang tinataas mo ang iyong kamay sa Panginoon. Yes, hallelujah. Decide now, kapatid. Now, today is a chance. Today is an opportunity to get better para tayo mapamuti sa taon ng 2021. You are blessed today, kapatid, sapagkat tinuturuan ka ng Panginoon. Maraming hindi alam kung anong gagawin, paano maging masaya ang taon na ito. Ngayong umaga, sa unang linggo, dinala ka ni Lord dito para turuan ka, pahalagahan mo yung itinuturo niya. At may enjoy mo, magkaroon ka ng kagalakan sa pamumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Ngayong umaga, maranasan mo ang salvation, maranasan mo yung separation, maranasan mo yung reward ng Panginoon ngayong umaga. Sa isang bagong buhay, ibang bagong pagkatao, sa isang bagong goal. Oh yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hear our prayer. Yes, Lord. I claim that you are there, Lord. Kapatid, manalangin ka sa Panginoon. Claim mo ngayong umaga ang isang masayang taon ng 2021 sa buhay mo at pamilya mo. Ask God, kapatid. Humble yourself before God. Don't waste it. Huwag mong sayangin. Nais ng Panginoon na ma-receive natin yan ngayong umaga. Open your mouth. Say it sa Panginoon. Lord, minsan pa. Alam mo, Lord, yung totoo. Bigyan mo ako ng bagong pagkatao. New man. Bigyan mo ako, Lord, ng tamang pamumuhay. Bigyan mo ako, Lord, ng bagong goal, Lord. Tulungan mo naman akong umabot naman sa kaluluwa. Tulungan mo ako, Lord, na makapag-akay ng kaluluwa. Gusto ko maranasan ang pagpapala mo, Panginoon. At yan ang kaparaanan mo para kami talaga pagpalain. Salamat sa unang linggo na ito na binuhos mo ang pagpapala kung naintindihan namin, O Diyos. Ang tinuturo mo ngayong umaga kung naunawaan namin, Panginoon. Kung gaano kaganda ang tinuturo mo ngayong umaga, Panginoon. Napakasarap magpakumbaba, O Diyos, sa iyo. At salamat po. Pakinggan mo, Lord, ang bawat pagpapakumbaba ngayong umaga. We humble ourselves to you. We commit our lives to you, Lord. Sama-sama po kami. Ito pong aming dalangin, Lord. Bigyan mo kami. Bigyan mo ng ang lahat ng membro ng COG Paliparan ng bagong pagkatao, ng new man in Jesus' name. Bigyan mo, Lord, ng new walk ang lahat ng membro ng COG Paliparan. Bigyan mo, Lord, ng new goal. Your goal is new goal, is our goal, God. To make our new year 2021 a happy and blessed new year. Salamat po, Panginoon, sa iyong mensahe ngayong umaga. Purihin ka, luwalatiin ka. Kami man ang nagkulang sa maraming taon, maging sa 2020, ano man ang aming mga past failure and sin, ano man yung mga victories namin sa mundong ito, kinakalimutan namin yan, Panginoon. Ano man yung mga dati naming goal, kinakalimutan namin ngayon. Salamat po, nais naming makamit, Lord, ang pinagkakaloob mo ngayong umaga, ang isang masayang taon, Panginoon. A happy new year, O God. Sa pamagitan ng new man and new walk and new goals, O God. We claim it, Lord. Kaya, Lord, igawad mong habag at grasya sa lahat ng pagkukulang at pagkakamali. Kung nabigo namin kayo, patawarin niyo po kami sa lahat ng aming kasalanan. We claim new man and new walk and new goal sa araw na ito, Panginoon. And salamat, Lord. We claim na itong New Year na ito is a happy New Year sa lahat ng membro ng COG Paliparan, sa lahat ng pamilya ng COG Paliparan, sa lahat ng mga totoong nanampalataya sa iyo. We give you praise, Lord. We give you glory. Salamat po for the forgiveness and forgotten our sins, O God. Thank you, Lord, for the healing of all our sicknesses and diseases. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for the sanctification, purifying of our lives from all evil deeds, O God. Restore our lives, O God, in all aspect right now. We claim it. In Jesus' name we pray. Salamat po sa habag at grasya mo. Purihin ka aming Ama. Ito pong aming dalangin na may pasasalamat. Salamat sa katagumpayan sa taon na ito. Salamat sa masayang taon, masaganang taon na ito.
Salamat, Lord. Ini-claim namin ngayon na kami pinatawad at tinahabagan mo at binigyan mo kami ng new man, new walk, and new goal. Ito pong aming dalangin. Purihin ka, aming Ama, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus. Everybody say amen. Amen, amen, amen. Hallelujah. We give you praise, O God. We give you glory. Sige po, mga kapatid. Ihanda po natin yung ating communion. Tayo po ay minsan pa. Amen. Tayo po'y dumako sa ating communion. Amen. Salamat muli. Tayo pong lahat ay tumayo, kapatid. Amen. So tandaan po natin, sabi dyan, amen, Christ has provided eternal life through His death on the cross. Amen. So hawak natin ngayon ang tinapay at dugo ng ating katawan at dugo ng ating Panginoon Jesucristo na ibinigay niya doon sa krus, kapatid. Siya'y namatay doon sa krus, kapatid, at nagdulot yun sa atin ng buhay na walang hanggan, yung kamatayan. At ito tayo ngayon, hawak natin ang prueba. Amen, kapatid, na siya po ay namatay doon sa krus. Amen. At inaalala natin, and He has given us life with all His blessing. Amen. Binigyan niya tayo ng buhay, nakasiya-siya, masagana, at buhay na walang hanggan. At ang lahat ng pagpapala niya, kapatid, tinanggap natin. Amen. Hallelujah, Jesus. Sige po, itaas natin, kapatid. Sabi po doon sa Word of God, ito po'y paalala, if you repented of your sins, trusted in Christ for salvation, and submitted your life to His Lordship, tayo po ay welcome to partake. Hindi basta-basta nagpapartake. We need to repent our sins. Amen? Kung tayo nakapagsisi na, praise God, at ipagkatiwala natin, trust in Christ para sa ating kaligtasan, walang ibang makapagligtas sa atin. At the same time, submit our life. I-commit natin ang ating buhay sa Panginoon. Pag ginawa mo yan, you are welcome. Amen. Father God in heaven, we give you praise. Salamat po sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat po. We claim, Lord, ini-claim namin ang kaligtasan mula sa iyo, Panginoong Yesus. Sinusuko at pinagkatiwala namin patuloy ang aming buhay. Salamat po sa iyong katawan na binigay, Panginoon. Niluray-luray, Panginoon, pinahirapan ng gusto. At ngayong umaga, kiniklaim namin sa mga latay mo, pagalingin mo ang aming lahat-lahat ng karamdaman namin sa aming katawan. Physical, ganon higit sa lahat sa spiritual. Salamat po sa iyong buhay, sa iyong sakripisyo at pagmamahal sa amin, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Salamat, Panginoong Jesus, sa iyong buhay. Let's partake with thanksgiving in our hearts in Jesus' name. Sige po, itaas natin yung saro. Yan po ang dugo ng ating Panginoong Yesus na nabubot doon sa krus na siyang nagbigay sa atin ng kapatawaran sa lahat ng kasalanan, naghugas sa lahat ng ating karumihan, at nagbigay sa atin ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoong Yesus. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa grasya mo. Salamat sa ginawa mo para sa amin, Panginoong Yesus. Purihin ka, luwalhatiin ka. Let's partake with thanksgiving in our hearts in Jesus' name. Thank you, Lord. Hallelujah. We give you praise, Lord. Salamat, aming Ama, sa iyong pag-ibig. Ang pag-ibig mo ay dakila, ang katapatan mo, ang kabutihan mo, pagmamahal mo, Panginoon. Purihin ka, aming Ama. Sinakripisyo mong kaisa-isa mong anak na aming Panginoon tagapagligtas. Salamat sa pagpapala ngayong umaga. I claim so much blessing sa buhay namin sa araw na ito. We give you praise, O God. We give you glory and honor. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po, tayo po'y dumako sa ating paghahandog sa Panginoon. Amen. So, kahapon, may nagpunta sa aming bahay. Sabi, Pastor, gusto ko po ibigay yung unang kita ko para sa Panginoon. Amen. The first fruit. Amen. Kasi mayroong first fruit, unang taon. Amen. Na naganap buhay, nagtrabaho, binigay sa Panginoon. Amen. At ngayong umaga, let's give our first fruit. Unang pagpapala na ibinigay ng Diyos sa atin.
Let's give what is due to God, kapatid. Let's give the best before God. Dito pa lang, umpisa pa lang ang taon. Padama na natin sa Panginoon, let's give the best before God. Let's grab the opportunity to bless God, kapatid, through our giving. Amen. Sige po, itaas natin yung ating mga handog. Father God in heaven, we give you praise. Salamat po muli sa kabutihan. Salamat sa provision mo sa amin sa nagdaang taon at i-claim namin ngayon yung provision mo. Ang provision mo, Panginoon, it will bring victory sa amin. Without your provision, hindi kami magtatagumpay. Kaya salamat po muli. We claim, Lord, you will provide all our needs, Lord. We claim your provision sa buong taon ng 2021. Pagpalain mo mga trabaho, tanap buhay. Protectionan mo ito laban sa virus, laban sa, Lord, laban sa lahat ng mga ng gawa ng kaaway, Panginoon, sa mga salot, peste. Protectionan mo po ang hanap buhay at trabaho ng bawat isa sa amin. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga trabaho at hanap buhay. Paunlarin niyo. I-bless niyo po. I-establish niyo sa pangalan niya. Suportahan mo po ang mga hanap buhay at trabaho ng bawat isa, Panginoon. We give you praise. Salamat po sa oras na ito. Maipadama namin sa iyo ang aming pananampalataya at pagmamahal by giving the best before you. Let your name be glorified. Let our giving give joy into your hearts, O God. Purihin ka, ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. So, nandun po yung ating box. Sige po, tanggapin ninyo ang biyaya ng salita ng Panginoon. Once again, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. God bless you. God bless you.